Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong good news ngayon. Balita galing sa ating ka-vlogger na Good News Philippines. Ang ating in-order na Black Hawk helicopters coming from Poland ay finally dumating na sa Pilipinas. Mamaya atin matunghayan yan dito sa video. At Israel at Syria ay grabe. Talagang digmaan ito, Israel versus Syria. Ngayon, ang Turkey ay tumulong sa Syria at naglagay ng mga katulad ng mga Iron Dome. Tinatawag ito na Steel Dome. Kaya halatang halata na kinopya lamang ang technology galing sa Israel. Ngayon, meron akong kaibigan na taga-Europe eh. Sabi nung kaibigan ko, itong mga produkto daw ng Turkey ay parang China din kung nandun ka sa Greece, ang produkto ng Turkey ay mura lang at parang China lang din na hindi gaanong maganda ang quality. Kaya itong mga tinatawag na steel dome na kinopya lamang na defense system ng Turkey na ipapagamit sa Syria ay mukhang palpakis ito kapag inatake talaga yan ng Israel ay talagang pulbos yang Syria eh. Ito ang mahirap ngayon dahil hindi pwedeng bombahin ni Trump ang Syria dahil ang presidente ngayon ng Syria ay appointed yan ni Donald Trump. Yan ay maka-Amerika, yung presidente ng Syria. Kaya itong labanan diyan, Israel versus Syria, ay sila lang talaga yan. Hindi sasama, hindi hindi makisawsaw ang Amerika sa labanan diyan, mga kababayan. Alright, so ito na ang video courtesy sa atin ng ating ka-vlogger na Good News Philippines, atin pakinggan at panoorin. Syrian President sa takot na mapaslang ng Israel. Humingi ito ng tulong sa Turkey upang palakasin ang kanilang depensa. Presidential Palace sa Syria, napapalibutan ng iba't ibang uri ng air defense system. Isa na dito ang Turkey-made SIPR o Cyper Air Defense System. Ito ay isang high-altitude surface-to-air missile at air defense system. Kung sa Israel meron silang tinatawag na Iron Dome, itong Cyper mga kabayan ay bahagi ng tinatawag ng Turkey bilang Steel Dome. Halos kawig din ito ng Israel Iron Dome. Ito ang magiging pangdepensa ng Syria laban sa mga eroplanong pandigma ng Israel. Sa Iran, economic fury mas mabisa daw kung ikukumpara sa epic fury. Iran, ayon kay President Trump, nahihirapan na, paubos na ang kanilang pera. Ayon kay President Trump, wala nang pasahod ang Iran sa kanilang mga militar sa patong-patong na economic sanction na ipinataw ng Amerika laban sa kanila. Ayon sa pahayagang Iran International, ang palitan ng $1 ay umaabot na sa 2 million Iran Rial sa Iran open market. Dahil dito, nababahala na ang mga Iranian kung paano pa nila malalampasan ang ganitong hirap sa kanilang bansa. Ang isang British pound ay umaabot na sa 2.72 million Iran Rials. Samantala dito sa Pilipinas, ang $1 ay katumbas lamang ng halos nasa 61.65 peso. Mas inuna kasi ng Iran leaders at military nila ang pagbili at pagsupply ng napakaraming mga armas sa kanilang mga proxy upang suportahan ang kanilang maling gawain sa Middle East, sa halip na ibuhos sa mga infrastruktura na makakabuti sa pamumuhay ng kanilang mamamayan. Yan nga ang sabi ko noon na ang Iran ay kasing yaman niya ng Saudi Arabia, ng UAE. Pero anong nangyari? Yung dinidevelop nila ay subterranean cities. Yun yung mga underground bunkers, underground facilities, underground cities para gawin nilang taguan at imbakan ng mga nuclear. In 40 years of construction ang time na ginugol ng Iran sa pag-construct ay nasa 40 or 37 years para gumawa ng mga ganyan, ng mga klaseng tunnel. At ginastos nila ang pera na galing sa bigay na yaman ng Diyos, yun yung langis na nandyan sa Iran. Kaya ngayon, naghihirap na ang kanilang mamamayan dahil gera pa rin ang inaatupag ng Iranian government eh. Kaya ano ba talaga, di ba? Ang power ay nasa people eh. Kaya nga people's power ang tawag ng itong pinagsamasamang mamamayan. Kapag nag-alasayan, people's power. Ang mamamayan or citizens are most powerful
nasa top sila ng ng food chain. Ang mamamayan ay siyang magdidikta dapat sa gobyerno. Kung ikaw ay terorista at gumagamit ng martial law, so yun nga, takot ang mga mamamayan sa gobyerno nila dahil ibang klase, komunista pa, terorista pa, gumagamit pa ng masaol pa sa martial law na strategy. Kaya ito ang pagkakamali talaga ng Iran. Yung kita ng Iran for 40 years nang nakaupo si Ayatollah Khamenei at Mujtaba Khamenei, ay ginastos lang talaga nila sa proxy war, sa pagsweldo ng mga sundalo. Sundalo doon sa Lebanon, sa Hamas at sa Yemen, mga proxy ng Iran. Ang daming sundalo ng Iran eh. Kaya yan, ngayon ay nakarma sila at nandyan sila sa pinakahirap na yugto ng buhay. Balik tayo kay good news. Turning to Iran, the shifting economic warfare towards Iran, does that indicate that the military options in the region for the U.S. are limited? No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no Navy. They have no Air Force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah. On Canada, have you come to a deal there, or are you going to I think so. We'll see. deadline? I dealt with the Prime Minister, have a good relationship. And yeah, we have to take care of our farmers. The farmers are very important to me. And the deal with Canada is moving along, and we should be able to have a deal with Canada. We're also starting on a new deal with Mexico. Bagong deal si Trump habang ang gera ay palaging nandyan lang sa Iran yung focus ng gera. At ito na nga, mas epektibo yung economic sanctions, economic warfare ni Trump kaysa bomba. Kasi ngayon ay ang Iran na mismo ang lumuluhod ng Iran ngayon eh. Pero hindi sa harapan ni Trump. Doon sila sa Pakistan humingi ng tulong para ang Pakistan ang lalapit kay Trump. Kasi alam nila na galit si Trump sa kanila itong mga negotiators. Kaya wala na. Talagang lumuha na ng dugo ngayon ng Iran. Kaya nga lang ay napakalaki ng kanilang ego, ng kanilang pride. Kaya hindi talaga sila sumusuko. Kaya gumagamit sila ng mga middlemans or mediators. Ngayon mga kababayan, nakala kasi ng Iran na tatantanan sila ni Donald Trump. Hindi, merong plan B si Donald Trump. Noong nakarang buwan, di ba, yung Abraham Lincoln na aircraft carrier ay pinalitan ng isa pang aircraft carrier. At ngayon, yung ipinalit doon ay papalitan na naman ng Theodore Roosevelt na aircraft carrier. Bali, tatlo na yan na palitan sila dyan ng ilang linggo, and then iba na naman. Palit-palitan lang yan eh. Ang isti kasi dyan ay na found out nila na habang matagal pala sa karagatan yung mga Marines, yung mga Navy, ay parang nagkaroon ng yung hindi magandang psychological effect kapag matagal pala sa dagat. Palaging may nag-aaway daw ng mga Navy sa mga aircraft carriers. Kaya ang ginagawa ngayon ay swapping. Every month yata or every 2 weeks ay iba na naman. And then palit na naman. At ngayon sabi ng ating nabasa kanina na artikulo tungkol dito sa giyera ay mamalagi daw yan. Ang plan B daw ni Trump ay itong lalong patatagalin ang pagbantay o pag-secure ng Strait of Hormuz using aircraft carriers. Ibig sabihin ay tatagal pa daw ng 8 months bago tuluyang mag-withdraw si Trump diyan. Kaya sa 8 months, imagine niyo galing ngayon ay 8 months.
Ngayon pa nga lang ay 20 million reals ng isang dolyar eh. Kung aabot pa yan ng 6 months, wala na. Magiging 30 million na yan ang isang dolyar sa reals. Kaya habang tumatagal ang gera, habang tumatagal ang blockade ni Trump sa Strait of Hormuz, ay lalong naghihirap ang Iran dahil walang makalabas-pasok na barko ng Iran na maghakot ng kanilang supply. Hindi sila makapagbenta ng langis, which is yun lang talaga ang nila, kita diyan sa Iran, yung langis. Yung mga bangko na mga bangko na laundry, parang nagtatago ng pera ng Iran. Yung mga bangko na yun ay hinahabol na rin ni Trump. Sanctions na rin yung mga bangko na yun. Kaya wala na talaga. Tapos na ang Iran. Dapat sa kanila ay sumuko na ng maaga habang buhay pa sila. Kasi habang tatagal yan ay talagang maghihirap sila. At baka magbago pa ang isip ni Netanyahu. Baka balikan sila at mumbahin. Baka tatapusin sila ni Netanyahu. Kasi mayroong promise yan si Netanyahu sa kanyang kapatid na napatay nitong mga Hamas na purbusin niya talaga itong Iran. Personalan tong gera ni Netanyahu sa Iran. Si Donald Trump ay ganun din. Binata pa yata si Donald Trump, ay galit na yan sa Iran. Dahil sa maraming Amerikano ang binomba, pinatay nitong mga Iranian terrorist na ito. Alright, so ito na, tapusin na natin ng balita, courtesy sa atin ng Good News Philippines. Ito na yung ating pinakahihintay na mga Black Hawk Ngayong araw naman, helicopters. formal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang huling batch ng mga S-70i Black Hawk helicopter na siyang kukumpleto sa 32 mga Black Hawk helicopter na inorder ng Pilipinas sa bansang Poland. Sa ngayon, meron ng 47 mga S-70i Black Hawk utility helicopter ang Philippine Air Force. What makes big beauty was the word to release our release is my breast service. Or you number up. Sorry, yes. Yes, sir.